Just want to teach you mga kapatid about our purpose. So baka sabihin nyo, yun naman, hindi po ako mag-asawa na magbigay ng paalala sa atin mga kapatid. Kung ano ba tayo, kung sino tayo, ano ba talaga yung mission natin sa mundong ito bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, bago tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang panalangin na tayo humingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos, no? So tayo po ay mag-pray, O God. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito na binigay mo sa amin. Purihin ka at luwalatin ka aming Panginoong Jesus. Lord, narito po ang inyong lingkod na ako po inaatasang Panginoon upang maghatid ng inyong banal na salita. Panginoon, gamitin mo ako ayon sa pagkakawangis mo sa akin, Panginoon. And Lord, naway yung aking mga sasabihin ay magmula sa iyo, O God. Lord, ako po'y pakalinisin niyo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan, prepare mo ako, Panginoon, at naway sa aming pong mga mapapahinggang salita, we will glorify you, O God. Babalik namin, Lord, yung mga papuri na nararapat sa inyo, at may matutunan naman po kaming bago ayon sa inyong mga mensahe ngayong umagang ito. Panginoon, gamitin mo akong tuntungan na ikaw lamang po ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon, at wala na pong iba. At nasa iyo lamang po, Panginoon, ang papuri pa, salamat, binabalik ko lahat ng glory and honor and praises only to you, God. In Jesus' name, amen. And hallelujah. So, follow God's purpose. Go beyond, mga kapatid. So, go beyond, it means na tayo dapat ay gagawin natin higit pa doon sa nakaatang sa atin na responsibilidad. So mga kapatid, do we have an idea kung ano ba yung mission natin sa buhay na ito? No? Maraming mga kapatid ang tinawag ng ating Panginoong Diyos. Marami nakapakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kakaunti lamang po ang tumugon. Kakaunti lamang po ang pinili ng ating Panginoong Diyos. And mga kapatid, sa lahat ng profesyon sa mundong ito, ang isa sa pinakamarangal na profesyon ay ang pagiging pastor. No, kaya si pastor, mahalin po natin yan. Kasi isa po yan sa pinakamahirap na trabaho sa mundo. Diba? Pag tayo pumapasok sa trabaho, kung ikaw ay clerk, ang inaasikaso mo lang, kaha. No? Kapag ikaw ay naka-assign sa fast food, pagkain. Pero sa Panginoon, kapag ikaw ay pastor, lahat yan, ginagampanan mo. Pangangalaga sa mga miyembro, pag-aaral ng salita. Ano pa? Pag-counsel, pag may nagtawag sa'yo, pastor, may problema kami. Hindi mo yan pwedeng sabihin na busy ako. Dapat laging available. Mas busy pa sa busy ang trabaho ng anak ng Diyos. And mga kapatid, we are called to influence the Word of God. So dapat tayo, yung mga nakikita ng ating mga kasama, na dapat nagliliwanag tayo. Tulad nga po ng continuation natin about sa glory kanina, na tayo dapat yung liwanag sa mundong ito. At asin sa nabubulok na mundong ito, mga kapatid. So bilang church, ang church ay ang body of Christ. No? Ang head ay si Jesus. And we, the body of Christ. And sa body of Christ, mga kapatid, hindi po lahat pwede maging bibig. Hindi po lahat pwede maging kamay. Hindi po lahat pwede maging paa. Tayo po ay binigyan ng mga role ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung ikaw, nakikita mo na, bakit ganito lang yung nagagawa ko para sa Panginoon? Gusto ko rin na magturo, gusto ko rin na kumanta, gusto ko rin na ganito, gusto ko rin ng ganyan. Mga kapatid, hilingin po natin sa Panginoon, bigyan tayo ng karunungan kung ano ba talaga yung gampanin natin bilang katawan ni Kristo. Diba? Kasi ang ministry po natin, mga kapatid, it is not just limited sa mga taong nakatayo dito sa pulpito. Ang ministry iba-iba. Kahit ikaw, tagalinis ka lang ng upuan, you are serving God. Amen? Kahit ikaw, nagbibigay ka lang ng offering mo, you are still serving God because you're giving God His work. Nandun yung pananampalataya mo na kapag ako nagbigay sa Panginoon, higit pa ang ibabalik sa akin. Pero hindi ka nagbibigay dahil gusto mo ng kapalit.
Nagbibigay ka dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. And mga kapatid, kahit ano pa ang role natin dito, kung kunyari, isip mo, taga-upo ka lang. Ay baka naman, taga-upo lang talaga ako. No, you are still part of the body of God. Body of Christ. Dahil kung wala ka dito, hindi kumpleto. Ang katawang kulang, mga kapatid, hindi siya mag-function ng maganda. Diba? Kung wala po yung gallbladder, sa tingin niyo makakatunaw na maayos yung tiyan, hindi. So sa body of Christ, ang pinakamahalaga po dito, mga kapatid, yung pagsasama-sama natin ng taas. Pagkakaisa ng church. Hindi ko nga po alam kung bakit ito yung binibigay sa akin, mensahe ng Panginoon, which is yung pagiging isa natin as a church, yung purpose natin bilang tao, personal, at yung magiging gampanin natin dito sa ating bahay panambahan, mga kapatid. So let's continue. So basahin natin yung Acts 13:1. Ang sabi dito sa banal na kasulatan, now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers. Sino daw yun? Si Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. So kung babalikan po natin yung history ng panahon pa ng mga unang sibilisasyon, mga kapatid, ang bawat nation, ang bawat bansa, meron silang national religion. Like ang Roma, meron silang religion, which is naniniwala sila sa Roman gods. Sino diting familiar sa mga mythology? Di ba? Bawat nation meron. Ang Greek, meron din silang Greek mythology. Ang Egyptians, meron din sila. So, bawat nations, meron silang religion. Pero, anong pinagkaiba ng mga religion na yan sa Christianity? Ang Christianity, mga kapatid, it's multinational. Kahit sino pwedeng tawagin ng Diyos. So, isipin mo, si Barnabas ay isang Hudyo. Si Simeon, who was called Niger, isa po siyang African. No? Si Lucius of Cyrene, European yan, so maputi yan. And then si Manaen, konti lang po yung binigay na details. And then kasi kasama siya ni Herod, so pwede natin sabihin na parang taga-Roma siya. And then si Saul, isa siyang Hudyo. So iba-iba po ang lahi na tinatawag ng Diyos. So tayo bilang Pilipino, mapalad tayo. Dahil isa tayo sa nasyon na pinili ng ating Panginoong Diyos. No? Mapalad tayo sa history natin, dumating yung mga Kastila, yung mga Amerikano, mga Hapon. Lahat yan nasa plano ng Diyos. Kasi kung hindi po dumating una yung mga Kastila, hindi po darating yung mga Amerikano. Yung mga Amerikano po ang nag-spread ng Word of God sa atin. Kasi yung mga Kastila, ang tinuro po nila sa atin yung Katolisismo. No? Pero yung mga Ingles, yung mga Amerikano, ang tinuro po nila sa atin yung pagiging Christian talaga. Protestantism. Yun talaga yung una. Then yung Hapon, buti na lang hindi tayo na influensyahan kasi magiging Buddhism tayo na. Buti na lang. Saglit lang sila dito. Tsaka na-redeem agad tayo ng mga Americans. So, short history lang, no? And then Acts 11:26. So ito po ay about sa church din, kung anong tawag dun sa church nung una. Ang sabi, and then we had found him, he brought him to Antioch. So sa Antioch po sila nanatili. So it was for a whole year, they assembled with the church. So ito po yung birth ng early church nung unang panahon pa ni Apostle Paul, no? And many great people. And the disciples were called, ano tawag sa kanila? Christians in Antioch. So mga Kristiyano noon, ang tawag lang sa kanila kung saan silang lugar. Diba? Kaya nga, kahit dito sa Pilipinas, may mga tinatawag na, taga Bacoor Church yan. Diba, pansin nyo? Taga Paliparan Church yan. Kung saang lugar ka, itinalaga ng Panginoong Diyos, yun yung tawag sa'yo. So, Christians in Antioch. So, Christians, mga kapatid, as the word itself, it is follower of Jesus. No? Ang isang Kristiyano, dapat sumusunod sa Panginoon. Being a member of the church doesn't qualify you as a Christian. Hala, paano yan? Member ako ng Life Gospel. So, hindi pa pala ako Christian. Yes, unless tanggapin mo ang ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Ang ating Panginoong Jesus. Kasi the church itself cannot save you, mga kapatid. Only Jesus saves. So, hindi lang po sapat na maging member lang tayo ng church. Dapat maging follower tayo ng ating Panginoong Jesus. Yun po dapat yung gawin natin. And then, Acts 11:19-21,
Ito na po yung mga nangyayari sa church noong unang panahon. Now, those were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to one but the Jews only. So, yung unang panahon, yung panahon pa lang po ng mga apostol, pagkaalis ng ating Panginoong Jesus, ang word of God ay exclusive lang sa mga Hudyo, sa mga Jewish people, mga kapatid, kasi sila yung chosen nation. But what has happened? But some of them were men from Cyprus and Cyrene, who when they come to Antioch, spoke to Hellenists, preaching the Lord Jesus. So, pinreach na po nila ang salita ng Diyos sa ibang mga bansa, which is nag-spread pa lang sila sa Europe. And the hand of the Lord was with them, and the great number believed and turned to the Lord. So, marami po ang na-convert na mga Christians. So, ganun lang po gumawa ang ating Panginoong Diyos. Na all you need to do is just share the Word of God. Hindi mo kailangan gumawa ng kung ano-ano mga stunt dyan, na kung ano-ano mga modus para ikaw ay makakuha, o para makakonvert ng tao. Kapangyarihan lang ng Diyos ang nakakapagpabago ng tao. Hindi sa galing ng speaker, hindi sa galing ng worship team yan, tanging ang Panginoong Diyos lang ang nagbabago ng buhay ng tao. Diba? Kasi minsan, nagiging mentality natin kapag sablay-sablay yung mga awitan, ay hindi ako nabibless. Ang pangit ng kantahan nila. Baka nakatingin lang kayo sa tao. Pumunta ka sa simbahan na ito para purihin ang Diyos. Hindi para manood. Kung dapat alam na po natin yan mga kapatid, na ang purpose natin, ang reason natin dito kung bakit tayo sumasamba sa ating Panginoon Diyos, biglan siya ng papuri. No? Kaya yan lagi sinasabi ko din sa mga team natin dito na lagi natin ibigay yung best natin. Kasi Panginoong Diyos ang pinaglilingkuran natin. Hindi tayo naglilingkod sa kung kanino man lang. So dapat, kung meron tayong ihahandog sa ating Panginoong Diyos, the best. Kasi noong unang panahon, ano hinahandog ng mga tao? Mga tupa na pinataba nila yun, inalagaan. Unang bunga, unang panganak, panganay. Di ba napakahalaga ng panganay? Kasi ang panganay ang tagapagmana ng lahat eh. Pero anong ginagawa nila? Inihahandog lang nila yun sa Panginoong Diyos. So dapat tayo mga kapatid, lagi natin isipin na dapat yung best ko, yung best self ko, dapat makita lagi ng Panginoon. Kaya nga tayo nagde-dress up, di ba? Di ba? Bakit kaya ang mga Kristiyano pag linggo laging nakasuot ng magara? Hindi ba tumarating sa isipan niya? Kasi haharap tayo sa Panginoong Diyos. Haharap tayo sa hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Dapat ibigay natin yung best suit natin. Diba? Yes, it is understandable na ang Panginoon natin ay tumitingin sa puso, but sabi nga, kung ano ang nasa puso natin, lumalabas outward. Kung punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka mahihiyang magsuot ng long sleeve, ng balat. Diba? Dati ako mga kapatid, kung nakilala niyo pa ako noon, ako ang hilig ko kasi sabi ko, rakista ako eh. Gusto ko kung anong itsura ko sa labas, ganito rin ako sa church kasi natingin ng Panginoon sa puso eh. Maling paniniwala. Diba sabi nga ng Panginoon, we should be holy. Iba. So kung ano ka sa mundo, kung trip mong magsuot ng okay na komportableng damit sa mundo, dapat dito sa church, ibahin mo sarili mo. Pakita mo naman sa Diyos. Hindi naman tayo naging legalistic dito, no? Pero tinuturuan lamang po tayo ng Panginoon na dapat best lagi. Know your purpose. Diba? Diyos ang kaharap mo, hindi lang ordinaryong tao. Kapag inimbitahan kayo ng mayor pa lang sa isang seminar, sa tingin mo, magsusuot ka lang ng t-shirt? Hindi, di ba? Baka palayasin ka, sino to? Mukhang ano? Inimbitahan ba talaga yan? Doon ka sa likuran. Pero sa Panginoon, ihanda natin ang puso natin. Then, makita rin natin sa labas. Diba? Huwag tayong maging short-sighted sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? And tayo mga hentil, mga kapatid,
wala tayong karapatan na magmalaki na tayo iligtas, no? Kasi yung kaligtasan natin, mga sampid lang tayo. Sabit lang tayo sa jeepney ni Jesus na ang totoong ililigtas, ang totoong pasahero niya, mga Jews, mga Israelites. Tayo, dinamay na lang tayo. Kung nabasa niyo sa Bible yung sinabi ng isang hentil na humihingi siya ng kagalingan sa ating Panginoong Diyos, na Lord, meron po akong anak na may sakit. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Ano sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanila? Ang kaligtasan ay para lamang sa mga pinili. Ano sabi niya? Maging yung mga aso pwedeng kumain ng mumo na nalalaglag sa lamesa. Ibig sabihin, tayo mga kapatid, ang salvation na binigay sa atin ng Diyos, tira-tira lang yan. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki na, ligtas na ako, kaya ko nang gawin lahat ng kayang gusto ko. Mga kapatid, bahiya tayo sa Panginoon. Kasi binigyan niya tayo ng kaligtasan, tapos yung kaligtasan natin, hindi natin pinapractice, no? So, kung ikaw'y niligtasan ng ating Panginoon, dapat may bunga ka. Kasi tayo mga puno, mga branch lang tayo, kinabit lang tayo sa main branch, which is ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sige, tayo mga kapatid, we are called to go beyond. Beyond means na tayo ay dapat higit pa sa kung ano man yung tawag sa atin. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon bilang tagapagturo, galingan mo na ang ituturo natin, tama, ang ituturo natin, yung makakapagpalago. Kapag ikaw ay tinawag na isang singer, dapat lilinangin natin kung ano yung meron tayo. Kung marunong kang kumanta, dapat hindi lang marunong, dapat mahusay. Di ba? Kung ikaw ay tinawag na usher, dapat hindi lang usher na simple. Dapat ang ushering, every time nakangiti. Diba? Kasi ikaw yung nagwe-welcome eh. Diba? Magpapatalo pa ba kayo sa mga nasa Jollibee? Diba? Yung mga guard sa Jollibee, ang friendly. Pero yung mga Christians, ang susungit. Diba? Mga kapatid, bago na tayo. Let's go beyond kung ano yung calling sa atin ng ating Panginoon. And going beyond, it means we embrace God's mission. Amen? Mamaya alalaman natin yan. Pero alam niya na yung mission natin eh. And next is to go for the greatest purpose natin sa buhay. Ano ba ang reason natin kung bakit ba tayo nabubuhay? Nasa kanta rin yun. The reason I live is to worship you. Worship the Lord. Yun po yung reason natin kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Amen? Hindi po tayo nabubuhay dahil para magtrabaho lang. Hindi tayo nabubuhay para mabuhay lang. No. Ang buhay natin, dapat ihandog natin yan sa Panginoong Diyos na living sacrifice. Holy and acceptable sa ating Panginoong Diyos. Kaya evaluate niyo mga sarili niyo, mga kapatid. Kapag ako ba hinandog ko ang katawan ko sa Panginoong Diyos, tatanggapin niya kaya? Hindi kaya nakakaiyang ihandog yung katawan ko sa Panginoon? Kasi punong-puno ako ng kasalanan eh. Diba, mga kapatid? And then, go beyond, it's all for God's mission. All in tayo. Walang reservation. Dapat, huwag kang magtitira sa sarili mo. Ang sabi ng mundong ito, pag ikaw daw ay nagmahal, dapat laging magtira sa sarili. Na, ganun sabi nila eh. Huwag kang magpapatalo dyan. Dapat magtira ka pa rin sa sarili mo kahit love yourself. Yes, totoo. But always remember, love the Lord your God. Ang sabi, with all your heart, all your soul, and all your mind, and all your strength. So lahat. Bigay mo lahat sa Diyos. Walang lugi, mga kapatid. And then, sa mission natin, mga kapatid, we are called to spread the word of God. Hindi ka naman inaano ng Panginoon, pinipilit ng Panginoon Diyos na gawa ka na isang malaking crusade para makasave ka ng marami. Anong sabi? One soul at a time, one step at a time. Kahit isa lang ang madala natin sa Panginoong Jesus.
Ano sabi ng Biblia? Libo-libong mga anghel ang nagdiriwang para sa isang kaluluwa bumabalik sa Panginoong Diyos. Amen. Kaya kung pansin nyo, pag may bisita tayo dito sa church, masaya tayo dapat. Yes, may bago na naman kaming kasama. Amen. Kasi ang goal natin dito sa mundo is to know Jesus and to spread the word of God. Magparami tayo. Hindi ba kayo nangihinayang kapag ang onte, di ba parang ang lungkot? Pero pag ang dami, kahit masikip, masaya. Di ba? Kasi, lalo na pag kasama natin yung pamilya natin. Isipin mo, pag kasama mo na sila sa langit, no? Parang ang saya-saya, kumpleto kayo. Parang nakakalungkot naman pag kulang-kulang. So, hanggat may buhay pa tayo mga kapatid, magsibag tayo. Magsibag. Gumawa ng gumawa sa Panginoon. Huwag tayong mapagod. Di ba? Yun yung mission ng ating Panginoong Diyos sa atin. At kung meron kang sharean ng Word of God, unahin mo yung mga malalapit sa'yo. Di ba? Sino pa dito may mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa Panginoong Diyos? Sige nga po. I want to know, raise your hands mga kapatid sa may mga kamag-anak na hindi pa nakakilala. Amen. Madami pa po. And there's still time. May panahon pa na ang binibigay ang ating Panginoong Diyos. And it's never too late. Sabi nga nila, hanggat buhay pa ang physical na katawan natin, nandun pa rin ang biyaya ng Diyos. Ang tangi na lang na makakapigil sa kaligtasan, yung kamatayan. Pag ang tao patay na, hindi mo na yan kayang sharean. Diba madalas umaattend tayo ng mga burol, no? Nangihinayang yung mga tao, sana nung buhay pa siya, na-sharean siya. Wag na sana natin pakabutin na huli na ang lahat bago tayo gumawa para sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Amen. Basahin natin Acts 20:24. But none of these things moves, nor I do count my dear to myself, so that I may finish the race with joy. Ito po yung sabi ni Apostle Paul. And the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So sabi dito ni Apostle Pablo, kahit yung buhay niya, sabi niya, I do not count my life dear to myself. Talagang hindi niya na minahal ng lubos yung sarili niya. Ihinihandog niya na sa lahat sa Panginoon. And ang sabi niya dito, that I may finish my race with joy. Mga kapatid, tayo ay mga manlalakbay lamang sa mundo ito. Lahat tayo may kanya-kanyang karera na tinatahak. Meron mga Kristiyano mabilis, meron mga mababagal lang maglakad, pero ang mahalaga natin na gawin mga kapatid is diretso lang. Walang tatalikod sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Dahil kapag ikaw ay tumalikod, hindi naman lugi ang Diyos sa iyo. Hindi ka kawalan sa Panginoong Diyos, ikaw ang nawalan. Diba? Alalahanin niyo mga kapatid ang kaligtasan natin, pribilehiyo. Pribilehiyo yan, regalo. So, panghalagahan niyo yan, panghawakan, at huwag natin bibitawan. What is your mission in life? That we are ready to trade our life with, mga kapatid. So meron tayong mga bagay sa buhay natin na kaya natin ipagpalit yung buhay natin. No? May mga ibang tao, ang pangarap nila, makamtan ko lang yung pangarap ko, okay na ako. Pwede na akong mamatay. No? May mga ganun eh. Magawa ko lang to, yung goal ko, pwede na, okay na ako. Ma-reach ko lang yung age na 70. All good na ako. Diba? Yung mga ganun tayo sa buhay natin. Mga life goals. Pero mga kapatid, meron ka bang mission sa buhay mo na kaya mong ipagpalit? Lahat. Meron mga kapatid. Dapat sa ating Panginoon, ready ka. Ipagpalit lahat. Pag tinawag ka ng Panginoong Diyos, kaya mong iwan lahat. Kaya po ba natin yan? Pag sa inyo may pinili ang Panginoon Diyos na maging evangelist,
pastor, teacher, kaya mong iwanan lahat. Pastor, Kuya Mix, may business ako Sunday eh. Hindi ko pwede maglingkod sa'yo, ay sa Panginoon. Would you trade your life sa kakarampot na kikitain mo, kapalit ang buhay na walang hanggan? So mapalad tayo mga kapatid dahil pinipili natin ang mas mahalaga, which is ang ating Panginoong Jesus. Alalahanin nyo, sa parable ng ating Panginoong Jesus, merong isang tao, nalaman niya na may kayamanan doon sa isang lupain. Meron doon napaka-rare na treasure. Anong ginawa nitong tao na to? Binenta lahat ng tobag na may-ari niya. Binenta. Binili niya yung lupa. Makamtan niya lamang yung kayamanan na nakatago doon. Tayo po mga kapatid, tayo po ay inuutusan ng ating Panginoong Diyos to deny ourselves. Na kaya dapat natin iwanan kung ano man yung mga tinatangkilik natin sa buhay natin. Makamtan lamang natin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. So dapat ganun po yung pagtingin natin sa Panginoong Diyos na kung wala ang Panginoong Diyos natin, wala din tayo sa mundo. Amen. Dapat siya yung greatest treasure mo. Hindi kapag nawala yung cellphone mo, aligagang-aligaga ka. Na hindi mo na malaman kung saan ikot ang gagawin. Nasaan na ba yung huli kong nakita yun dito eh? Pero yung Bible, inaaligabok na. Totoo. Sabihin, may apps naman po sa cellphone. Oo nga. Nabubuksan ba? Kailan ang last scene ng Bible natin, no? So mga kapatid, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na dapat lagi siya yung priority natin sa buhay natin. And we should always testify to God. No? Sabi nga sa Mark 8:36, "For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?" Makuha mo man lahat sa mundong ito, yaman, katanyagan, ikaw na pinakamagaling. Pero kung wala naman sa iyo ang Panginoon, talunan ka pa din. Amen po, mga kapatid? And what is our true mission? Our true mission is to be witnesses ng ating Panginoong Diyos. At sabi sa Acts 1:8, "But you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me," saan? In Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. So ends of the earth, kabilang na po doon yung Pilipinas. So tayo po ay tinawag ng ating Panginoon Diyos to be witnesses. Ano ba trabaho ng witness? Maglahad ng kanyang nalalaman. So dahil tayo ay mga witnesses mga kapatid, kapag may ginawang mabuti ang ating Panginoong Diyos sa atin, ikwento mo. Huwag yung ikwento mo yung mali ng kapitbahay mo. Na? Kung may ikwento ka lagi, ikwento mo yung mga ginawang kabutihan sa iyo ng ating Panginoong Diyos. And that way, we will testify how good our God is and we will be witnesses ng ating Panginoong Diyos. Amen? Sinabi nga po dito hindi tayo tinawag na mga lawyers. Ano ba yung mga lawyers? Abogado. Ang hilig natin makipagtalo. Diba? Ganun tayo minsan Lalo-lalo na pag may kausap tayong ibang religion. Totoo? Nakikipagtalo tayo. Hindi, mali ka. Tama kami. Sila din, tama din daw sila. Mali daw tayo. Ano maganda natin gawin? Hayaan niyang Panginoon na kumilos. Share niyo lang alam niyo. Hindi niyo kailangan makipagbakbakan sa kanila. Kaya nga tayo mga kapatid, hindi tayo fan ng debate. Ang debate, yes, you proven your point, but did it glorify God? O naasar lang yung kalaban mo? O naasar ka din? Pag nagalit ka, kakasal ka na. Kung hinahayaan lang natin ng Panginoong Diyos na kumilos, nag-glorify ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, alalahanin nyo, witness tayo, hindi kayo abogado. Entiende? Comprende? No? Ang abogado kasi natin, si Jesus. Diba? At ang hukom natin, siya din. Tayo, witness lang tayo. Amen. Pero,
if ever na dumating sa pagkakataon, you should know where you stand. Kapag tinanong ka, ilan ang Diyos? Sagot natin, isa lang. Hindi natin pwede sabihin tatlo. Kasi kapag ikaw ay umayon na sa mundong ito, wala ka pananampalataya sa Diyos. Na lahat na lang ng religion, oo-oohan mo. Oo, tama ka. Oo, tama ka. Sasabihin ng isa, dalawa ang Diyos. Oo, tama yan, dalawa. Iisa lang naman ang daan patungo sa Diyos. Lahat naman ang daan patungo. Mali! Kasi may mga naririnig akong Kristiyanong ganun eh. Okay lang na sumamba tayo sa iba. Makijoin tayo sa ibang mga belief. Kasi iisa lang naman ang daan. It only leads to God. No. Maling paniniwala mga kapatid. Iisa lang ang daan patungo sa Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Wala pong ibang Diyos ang makakapagligtas sa atin. Tanging Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We are serving God bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid. And serving God, it means na we are also serving our brethren. Sabi nga po sa banal na kasulatan, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo sa Diyos. So, kung meron kang kapatid na nauuhaw, painumin mo siya at pinainuman ng Panginoong Diyos. Kung may nangangailangan kang kapatid ng tulong, pag tinulungan mo siya, sino tinulungan mo? Ang Panginoong Jesus. Kapag meron kang kapatid na sinungitan mo, sino sinungitan mo? Jesus. So mga kapatid, sa simpleng gesture pa lang, kasi mga kapatid, minsan nakikilala tayo ng tao base sa mga actions natin. Kahit hindi ka magsalita, sa simpleng galaw mo pa lang, alam na nila kung anong pagkatao. Diba? Kapag ikaw pa binati, nangiti ka? O kapag binati ka, ano ka, artista? Mga kapatid, magbago na tayo ng approach. Dapat tayo mga Kristiyano, higit sa lahat, kapag kapatid mo ang bumabati sa iyo, batiin ng maluwag sa puso. Hindi uso sa Kristiyano ang dedmahan. Hindi uso sa Kristiyano ang away-away. Tayo ay iisang katawan ng Diyos. Isipin mo, pag ang kamay mo, kaaway mo, isasampal-sampalin ka niyan. Hindi mo siya makontrol eh. Ha? Ganun tayo. Tayo body of Christ. Kapag ang paa mo, hindi mo kasundo, gusto mong pumunta, maglakad papunta sa dali, doon yan pupunta sa kabila. Ganun po tayo mga kapatid. So dapat tayo bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, dapat matuto tayo maging palangiti. No? Hindi naman kayo mga bungal. Kahit yung bungal nga, nangiti. Diba? O, amen, pero sa ngiti kasi, nakikita yung aliwalas. Dapat pag anak tayo ng Diyos, makikita sa atin yung kapayapaan na binibigay ng Diyos. Yung joy na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Wala pong Kristiyanong malungkutin. Amen po? Walang Kristiyano na nadidepress. Diba? Sa Kristiyano hindi uso yan. Depression, no. Ang mga Kristiyano dapat laging masayahin. Kahit wala yung pera, masaya. Mga kapatid, ang kasiyahan hindi lang nasusukat sa financial status. Tayo kasi minsan, doon natin sinusukat yung sarili natin eh. Kapag lubog sa utang, lubog din ang ngiwi. Mga kapatid, alalahanin natin ang buhay natin sa mundo, temporary lang. Diba? Iniisip ko na nga lang eh, pag yung may utang namatay, di wala ka ng utang. Totoo, di ba? Bayad na yan eh. Nasa batas po natin yon. Kapag ang isang debtor ay namatay, hindi po pwedeng ipamana yun sa mga anak. Totoo yun. Pero hindi ko ini-encourage na mangutang, ha? Pero be responsible with your finances. Tinuturo din ng Diyos yan, na dapat tayo maging mga wise. Na? Hindi lamang tayo lagi na hingi lang hingi sa Panginoon, Lord, penge, Lord, penge, Lord, penge. Nakaupo ka lang. Magtrabaho. Sa mga estudyante, Lord, penge mataas na grades. Mag-aral. Diba? Sabi nga ng mundo nasa Diyos ang awa,
Nasa taong gawa. Hindi naman pwede ang Diyos na lang gumawa para sa'yo. Ano ka, Hilo? Swerte mo naman na Diyos na nga nagdikta sa'yo, siya pa rin ang gusto mo na gumawa para sa'yo. Nga ka na lang. Mahuhulog na rin yung pagkain mula sa langit, no? Sarap. Lord, pengi fried chicken. Hindi po ganun magbigay ang Panginoon. Diba? So mga kapatid, napakasarap po na malaman ang ating kabutihan ng ating Panginoong Diyos. And we should always be thankful to God. Dapat, pagkagising pa lang natin, nagpapasalamat na tayo sa ating Panginoong Diyos. Lord, thank you kasi nagising ako. Diba? May mga ibang tao na tulog, hindi na gumising. Wala na. Binawian na ng buhay. So ba, dapat thankful tayo. Sabi nga lagi tayo nagreklamo sa traffic. No? Lagi na lang traffic. Hindi na mawala ang traffic. Magpasalamat kayo dahil may traffic. Kasi kung walang traffic, ibig sabihin, may mga sasakyan na nagagamit na mapakapunta kayo. Kasi kung wala, maglalakad kayo. Kasi yung iba, Lord, ang hirap naman, naglalakad lang kami pupuntang church. Wala akong pamasahe. Magpasalamat kayo dahil naglalakad kayo, yung iba walang paa. Diba? Diba? Yung iba nag-reklamo, walang pamasahe. Papalag ka, may paa ka pa, maglakad ka. Hindi yung absent ka dahil wala akong pamasahe, Lord. Maintindihan mo naman ako. Mga kapatid, hindi nag-a-adjust ang Panginoon sa atin. Tayo yung mag-adjust sa Panginoon natin. We are the servants. Know your purpose. Ha? Go beyond. Yung mga pilay nga, naalala ko si Nanay Norma, hirap yan lumakad. Diba? Sister Mari, hirap din yung lumakad. Pero nakakarating. Sa second floor, ang hirap dyan, no? Diba? Ang hirap umakyat dyan, lalo na pag may edad ka na. Pero nakakarating. Kaya hanggat may lakas tayo, mga kapatid, ibigay lang natin sa Diyos yan. And, mga kapatid, yung buhay natin bilang Kristiyano, hindi lang dapat tayo lagi salita lang ng salita. Dapat tayo kita yan sa gawa. No? Dapat we should always talk God, speak about Jesus, kahit saan lugar. Dapat nga, kung kaya natin, makipag-usap tayo sa mga tindahan, no? Sharean mo yung mga tindera. Malay mo, bigyan ka ng sardinas. Naikwento mo, hirap na nga kami sa buhay. Ito, bigas lang nabibili ko ngayon. Pero sa awa ng Diyos, alam ko, may gagamitin ng Panginoon. Ba, binigyan ka sardinas, no? Ito, ulam. Libre ko na yan sa'yo. Walang imposible sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon Diyos, kung ang Panginoon natin magbibigay ng mga kailangan mo, higit pa sa inaasahan mo. Ganun yung Panginoon Diyos. Diba? At lahat naman tayo nakaranas ng kabutihan ng Panginoon Diyos. At sabi nga ng Panginoon, why worry? Diba? Sa Matthew 6:31-33. Hindi ko na po babasahin yan, pero alam nyo na yan. Yung kung ano ang isusuot natin, kung anong iinumin natin, kung ano ang ating kakainin, bakit ka mag-aalala? No? Sa 32, ito yung mga hinahanap lagi ng mga hentil, which is tayo. Pero alam ng ating Panginoong Diyos ang ating mga kailangan. Sa 33, anong sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lang ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Lahat ng pangangailangan natin, lahat ng gusto mo sa buhay mo, as long as will yan ng Panginoong Diyos, ibibigay na sa iyo. Mga kapatid, hindi madamot ang ating Panginoong Diyos. Hindi siya madamot. Nagkakataon lang talaga na kapag humiling ka sa Panginoong Diyos at hindi yun kalooban, asahan mo, hindi yun ibibigay. Pero hindi madamot ang Diyos. Diba? Kasi madalas may mga nakikita ako sa mga pelikula eh. Pag nagkakasakit yung mga mahal nila sa buhay, Panginoon, bakit siya pa? Madami namang iba. Ha? So gusto mo sa iba na lang mapunta yung sakit, no? Masama ka pa din kasi hindi na lang i-prayer mo na mawala yung sakit. Pinray mo bakit hindi yung iba. So,
Mga kapatid, minsan kasi tayo mga tao, minsan sa kakulangan ng kaalaman, nagkakamali tayo. Diba? Sabi nga nila, lack of knowledge leads to destruction. Diba? Kunyari, hindi mo alam na bawal palang tumawid sa isang tawiran. Tumawid ka. Anong mangyayari sa'yo? Masasagasaan ka. Diba? At hindi po excuse ang walang kaalaman sa batas. Sabihin mo, hindi ko po alam na bawal eh. Kailangan alamin mo. Kaya bilang mga Christians, to go beyond our calling, dapat alam mo kung sino ka at anong kalagayan mo sa Panginoong Diyos. Na ikaw ay tinawag niya for a purpose. Hindi ka lang dyan nakaupo. Amen po? Amen. And then, follow His purpose, go beyond. Yan po yung topic natin. Huwag maliitin ang ating pananaw. Don't limit yourself na hanggang dito na lang ang kaya ko. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Pastor. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Sobrang negatibo. Ano sabi ni Paul? I can do all things through Christ who strengthens me. So dapat mga kapatid, alisin na natin yung vocabulary na hindi ko kaya. Dapat lagi mong sabihin sa sarili mo, kaya ko sa tulong ng Panginoong Diyos ko. Diba? Napakasarap pakinggan na kaya-kaya natin ang lahat. Amen? And mga kapatid, walang aksidente sa ating Panginoong Diyos. We are called here. Bakit ka nandito? Bakit ka kaya nakikinig ngayon? Mga kapatid, hindi lingid sa Panginoong Diyos yan. It's part of His great plan na ikaw ay makapakinig ng salita niya ngayong umagang ito. Kaya yung mga bisita natin, di ba? Bakit sila nandito? Yan ay kagagawa ng Diyos. Yes, in-invite ka ng kapatid mo or ng sino mang nag-invite sa'yo. But you have responded sa tawag ng Diyos. And mapalad ka if you will stay sa kamay ng Panginoon. Kasi marami na rin po ako nakita mga bisita natin dito na hindi na po nakabalik. At nalulungkot po talaga ang aking puso mga kapatid dahil nandun na eh. Nakita na nila. Nandun na nakita na ng Panginoong Diyos, ang tunay na Panginoong Diyos, pero mas pinili nila na umalis. Mga kapatid, hindi naman ako sa nananakot, no? Hindi naman ako sa nag-discourage sa inyo. But I encourage you na manatili kayo sa Panginoong Jesus. Huwag na huwag kayong magkakaroon ng doubt sa isip mo. Tama ba itong pinakinggan ko? Nagsasayang lang ba ako ng oras dito? Sa bawat pakikinig natin sa Panginoong Jesus, yan po ang may bilang sa mundo natin. Yung mga bagay na ginagawa mo outside the will of God, wala pong kwenta yun. Wala kang reward doon. Diba? Yes, makakuha ka ng reward. O kanyari, banding ka sa barkada mo. Eh, yung barkada mo, ang jamming-jamming lang kayo. No? Kanta-kanta kayo sa mga worldly songs. Yes, natuwa kayo, but it didn't glorify God, baliwala sa Panginoon Diyos. Pero, mas pinili mong umattend dito, nag-sacrifice ka ng oras mo, gutom mo, di ba? Paano kung tapusin ko ito ng alauna? Kaya ba natin? Kaya? Amen. Amen. Papatalo ba kayo sa gutom? No. Hindi, di ba? Mga kapatid. Buti nga ngayon, mga sumusunod na po sa oras yung mga preachers, no? Nung dati, nung 90s, minsan natapos ang church alas 2. Nagsimula yun alas 8 impromptu. Natapos alas 2. Ilang oras yun? 6. Ngayon, nagsimula alas 9, alas 12, kating-kating na ang puwet, umuwi. No? 3 hours na nahati na nga ang oras, 3 hours na lang, ang ini-spend natin na time para sa Panginoon, madaling-madali pa tayo. Totoo. Sana hindi na, no? Ngayon, simula ngayon, excited na tayo. And then dapat nakikita lagi yung excitement natin. Ay, Sunday na! Woo! Sunday na! Magsisimba na naman ako! Excited ba kayo? Amen! Lakas ng sagot, oh. Amen.
Praise the Lord! Kasi mga bata pala naiintindihan na nila ang kahalagahan ng fellowship. Amen. So sa mga nalilate, ako po, hindi po ako exempted. Minsan nalilate din po ako. Agahan pa. Amen? Agahan pa natin. Kasi dapat talaga mag-start tayo ng 9. Hindi 9 dadating. Na? Kaya? Amen. Start ng 9, end ng 1. Joke lang. 12. Amen. So kaya-kaya natin yan. And then Acts 13, 2-3. Ito naman yung sa church. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work which I have called them." Then, having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Mga kapatid, itong hindi na natin nagagawa. May mga nagpa-fasting pa ba dito? Wala na, no? Wala na. Mga kapatid, nasusulat sa Bible yan, hindi lang yan, ginawa-gawa lang na kailangan mag-fasting. Bakit ba tayo nagpa-fasting? Ano bang kahalagahan ng fasting? Ang fasting po mga kapatid, di ba pag nagpapaklinik tayo, blood chem, di ba pinagpa-fasting tayo? Ilang oras ba? 8 to 10 hours. Para pag kinuhanan tayo ng dugo, walang ibang elements. Kasi pag kumain ka ng matamis, magre-reflect sa dugo mo yung glucose. Pag uminom ka ng, kunyari, gatas, magre-reflect din yung lactose, yung mga iba-ibang chemicals. Kaya pinagpa-fasting tayo ng ilang oras para puro yung dumadaloy sa katawan natin. Mga kapatid, kailangan din ng katawan natin, ng spirito natin, higit pa ang fasting. Amen? Sino dito yung bago pa lang sa fasting na hindi pa nila alam? Mga kapatid, dapat alamin natin, dapat i-practice natin ulit ang fasting. Dahil sa fasting, mga kapatid, tinatanggal natin yung luho ng laman natin. And fasting, it's not just limited sa pagkain. Alam niyo kung bakit ang fasting noong unang panahon pagkain, ang hindi pinapakain? Kasi ang pagkain noon, yan yung nagdudulot ng layaw. Kasi masarap kumain eh. Di ba? Masarap kumain. At ang katawan natin, makulit yan pag gumana na yun dyan. Nagtatawag na yan ng pagkain. Gutom na yon. So, ang katawan, yum. Kain agad. Pero ngayon, mga kapatid, sa modern times, ang fasting na dapat natin, walang internet. Walang kaya? 8 hours, 10 hours nagising na wala to? Kaya? Hindi po. Dapat kakayanin po natin, mga kapatid. Tapos, hindi lang na wala, hindi lang tutunganga, no? Na 8 to 10 hours na nakatung, hindi po. So, absence po ng mga ganito, mag-aaral ng salita ng Diyos. Para ang dependency natin nasa Word of God lang. Yung focus natin nasa Word of God lang. Kasi minsan mga kapatid minsan medyo guilty rin ako dito pag prayer meeting, pag online tayo, diba? Online. Hindi naka-open cam. Be honest minsan nag-multitask tayo. Tama? Na minsan nagtuturo si pastor, minsan nawawala tayo sa cellphone. Minsan may ginagawa tayo. Pwede naman akong gawa na ibang bagay habang nakikinig. Pero ang gusto ng Panginoong Diyos, nakatutok tayo. Payag ba kayo on-cam na tayo sa susunod? Amen. Parang konti lang po yung pumayag, no? Na on-cam sa prayer meeting tsaka Bible study. Para nandun, nakikita namin kayo. Gusto namin makita yung mga mukha nyo, hindi lang sa pagtatapos para mag-picture. Na? Huwag nyo ikahiya yung mga itsura nyo, mga kapatid. We are wonderfully made by God. And yung mga itsura natin unique, na? Maganda, gwapo. Walang pangit na ginawa ang Diyos. Amen? So sana sa susunod, no, sa Bible study tsaka prayer meeting, open cam tayo. Amen? Baka walang sumunod Depende naman. Pag nasa biyahe naman nakakahiya. Pwede naman, ganun mo sa mga sa jeep, no? Makinig kayo.
Amen. And then, mga kapatid, si Paul, grabe yung storya ni Paul. Kilala niyo si Paul? Si Saul. Si Paul, mga kapatid, isa siyang napakasamang tao bago siya tinawag ng ating Panginoong Diyos. Isa siyang Pariseo. Isa sa mga pinakamataas, high-ranking na high priest, mga kapatid. Kung sa batas at batas lang ng Israel, alam na yan. He knows everything about the law. And sa modern times, ang tawag sa kanya, religious terrorist. Kasi ayaw niya sa ibang mga religion. Kasi tapat siya sa Judaism, mga kapatid. Pero ano nangyari kay Paul? Nung sa kanyang road to Damascus, papunta siya ng Damascus kasi usigin niya yung mga Kristiyano doon. Anong nangyari? He had his encounter with Jesus. Ano sabi ni Paul? Nung siya ay nabulag, di ba nung nangangabayo sila, wala pa namang kotse nun, no? Nangangabayo si Paul. Biglang may liwanag na sumilaw sa kanya, bulag siya, hulog siya sa kabayo niya. Sabay nagsalita, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi ni Paul, sino ka, Lord? Ako si Jesus. Gulat siya. Nausap siya. Kasi alam niya, wala na si Jesus eh. Di ba? Na umandag, na siya eh. Pero hindi kasi siya naniniwala sa Panginoong Jesus dati. Pero nung encounter niya ang ating Panginoong Jesus, nagbago ang buhay niya instantly. So sa atin mga kapatid, lahat tayo dito, we had our personal encounter sa ating Panginoong Jesus. Na kung dapat sa buhay natin, meron kang kwento na ipapamahagi mo na kung paano ka binago ng ating Panginoong Jesus. Yung iba, hindi man ganun ka miraculous tulad ni Saulo, di ba? Pwede mo ikwento, ay, sinera na ako niya ni Sister Wen. Papasalamat nga ako sa Panginoong Diyos kasi ginamit siya ng ating Panginoon para makilala ko ang Panginoon. Di ba nakaka-proud? Na ipagmamalaki natin yung mga kapatid natin sa Panginoon na ginamit sila ng ating Panginoong Diyos para makakilala tayo. Kaya huwag niyo ikakahiya yung mga kapatid niyo. Mahalin niyo sila. Amen. Suportahan niyo sila. And mga kapatid, sabi sa Acts 9:15, but the Lord said to him, eto na, nung pinapupunta na ng ating Panginoong Diyos si Ananias, kasi natatakot sila, Lord, bakit ko pupuntahan yan si Saul? Ano yan? Kilalang mamamatay tao yan. Pumapatay ng mga Kristiyano yan. Ano sabi ng Panginoong Diyos sa kanya? Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before the Gentiles, kings and children of Israel. So yun po yung pagkakatawag ni Apostle Paul, na siya po ay mag-share ng Word of God para kanino? Sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga bayan at anak ni Israel. So tayo mga kapatid, tayo din, we are chosen vessels ng ating Panginoong Diyos. Pinili ka, si Owa, si Sister Loida, pinili tayo ng Diyos. Hindi ka lang nandito dahil gusto mo. Nandito ka dahil inangayahan ka ng ating Panginoong Diyos dito. Sumagot ka lang sa tawag ng ating Panginoong Diyos. At sa pagsagot natin, pinili rin tayo ng Panginoong Diyos. Ito, gusto kong iligtas to. Anak ko to. Di ba? Para mga ampon lang kasi tayo ng Panginoon eh. No? So mapalad ka. Minsan nga, mas mapalad pa yung ampon kaysa sa totoong anak eh. Naniniwala kayo? Kasi ang anak na biological, hindi yan kayang piliin ng mga magulang nila. Lalabas na lang yan kung sino ka. Pero ang mga inampon, bago yan inampon, pinag-isipan niya ng maigi. Ampunin ko ba itong bata na to? Mukhang makulit eh. Pinagpipray yan sa Panginoon. Diba? Lord, kung gusto mo talaga. So, kaya nga buti nga kayo, mga matatalino na yung mga inaampon eh. Hindi na sila galit sa magulang. Dati kasi ng mga bata pa kami, yung mga, lagi mga nasa palabas, mga maalaala mo kaya, di ba? Pag mga ampon, nagagalit sa nanay nila. Sa mga nag-ampon sa kanila, bakit di mo po alam na ampon ako? Sila po yung galit, no? Imbis na magpasalamat sila dahil inampon sila. Pero ngayon, matatalino na po yung mga tao. Mga grateful na po sila. Dahil sila inampon, nagpapasalamat sila sa mga nag-ampon sa kanila. Dahil minahal sila kahit hindi sila kaano-ano. Ganon din tayo sa Panginoong Diyos.
na hindi tayo kaano-ano ng Diyos, pero tinuring tayong anak ng ating Panginoon. Diba? Ang sarap ng pakiramdam, ang sarap sa feeling na tinawag mong anak. Kaya kanta rin natin yan, di ba? Tinawag mo ang anak, tinabi sa piling mo. Di ba? Inibig tayo ng ating Panginoong Diyos, bagamat hindi tayo kaibig-ibig. Makasalanan tayo eh. Di ba? Dahil mong ginagawang kalokohan sa buhay mo, pero minahal ka pa rin ng Diyos. How great is the love of God for you. Amen. And then, ang sabi po sa, sige medyo lumaktaw tayo sa iba, at time constraint po tayo. Mga kapatid, si Paul, nung siya po ay naglingkod sa ating Panginoong Diyos, hello, ayan. Marami rin po siya naging challenges, mga kapatid. Hindi lang naging smooth sailing ang paglilingkod ni Paul, no? Ang sabi dito sa Acts 9:23 to 25, and after many days were passed, Jews plotted to kill him. Gusto na rin siyang ipapatay ng mga Hudyo. Kasi sabi nila, yung dati nating may ranggo dito sa simbahan natin, bumaliktad na, tagasunod na ni Jesus, sige, ipapatay natin yan. Tulad ng mga ginagawa niya sa mga Christians. So, nalaman na ni Saul yung plano sa kanya, at tinulungan siya ng mga ibang Christians. Binantayan siya, mga kapatid. So, lagi siyang hindi na siya nakakapag-travel sa gates. Kasi noong unang panahon, yung mga cities, may mga gates yan, may mga wall yan. Para hindi sila pasukin ng mga magnanakaw, intruders, mga wild animals. So may gate. Si Paul, hindi na siya nakadaan doon kasi nga, may plano, may death threat si Paul. Pero, matalino yung mga Christians. Doon siya sa pinapadaan. Over the backod na nung high school, over the backod. Alam niya, cutting. Pero siya, ginagawa niya lang yun para hindi sila mahuli. Amen. At, minsan mga kapatid, sa buhay natin Kristiyano, hindi madali yung pagiging Christian natin. Madalas, kapag nagsishare tayo ng Word of God, at alam ko nararanasan niyo to, minsan pinapaalala sa inyo kung ano ka. Naalala ko yung kwento ni Pastor Rick, na kapag nag-share siya ng Word of God, sinasabihan siya ng mga tropa niya, oh, dati ka naman kasama namin dito eh. Sino maniniwala sa'yo? Diba? Gaganunin tayo, dati kang lasinggero, dati kang mabisyo. Oh, Jesus. Ganun, diba? Pero, mga kapatid, huwag tayo mapanghihinaan ng loob. Ang trabaho mo, to share the Word of God. Hindi mo trabaho na ikaw ang mag-convert sa kanila. Minsan kasi tayong Kristiyano, gusto nating gampanan yung gawa ng ating Panginoong Diyos. Hindi ikaw ang makapagliligtas sa kanila. Hindi yung sharing mo makapagliligtas sa kanila. Ang kapangyarihan lang ng ating Panginoong Jesus ang makapagliligtas sa tao. Amen. So mga kapatid, let's know our purpose. Na tayo'y tinawag ng ating Panginoong Diyos to witness. Witness, hindi ka pulis para manghuli. Witness. Share lang. Share mo lang. Diba? Huwag mo nang unahan ng Panginoong Diyos sa mga plano niyang gawin. Gawin mo lang ang iniutos sa iyo. No? And then, ano bang nangyari kay Saul? So, si Saul, marami rin siyang nadaanan. Talon tayo sa Acts 9:29 to 30. Sabi dito, and he spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Hellenists, but they attempted to kill him. Si Paul kasi, nung panahon na to, eager na eager siya to share the Word of God. Kumbaga, dapat i-share ko to sa lahat, kahit mali kayo, share ko to. Di ko mabibigil. And yung mga Hellenists, gusto na rin siyang patayin. Buti nga ngayon sa Pilipinas, we are a free country. Pwede ka mag-preach ng Word of God, walang threat dito. Sa ibang bansa, sa mga Middle East, no? Mahirap po doon. Hindi ka pwede mag-share ng Word of God doon. Pag kayo nahuli, bitay kayo. Kasi blasphemy po yun sa kanila. Pero dito sa Pilipinas, we are free to share the Word of God. Walang pipigil sa atin to do kung anong pinapagawa ng ating Panginoong Diyos.
And then sabi sa 30, but when the brethren found out, they brought him down to Caesarea and sent him out to Tarsus. So si Paul, mga kapatid, yung challenge niya, una pa lang, he fled for his life from Damascus. So nung siya ay pinaplanong patayin ng mga Hudyo nung nasa Damascus siya, tumakas siya doon. Nagtago siya sa Arabia. 3 years, mga kapatid, nagtago siya ng 3 years. And then, yung pagbalik niya, nireject siya ng mga apostles sa Jerusalem. Kasi nga, kilala si Paul na siya ay killer ng mga Christians. Marami siya pinapatay. Kilala niya si Esteban, si Stephen, na binato, the first martyr, na binato hanggang mamatay. Si Paul po ang isa sa mga nag-approve nun. So, isa siya sa mga accomplice. So, isa ka na rin sa pumatay. Pero, tapos ano pa nangyari kay Paul? He was sent to Syria and Sicilia, eventually back to Tarsus. Nag-stay sa Tarsus, alam niyo kung ilang taon? As per scholars, 10 years. Tagal. So minsan, ang calling ng ating Panginoong Diyos, it takes time bago kanya gamitin. No? Nai-gets natin, hindi naman lagi lahat ng panahon na pag tinawag ang isang tao, gagamitin ka agad ng ating Panginoong Diyos. Sometimes, tinetrain tayo ng ating Panginoon. Sometimes it takes 5 years, 10 years, 20 years even bago mag-mature ang isang Kristiyano. But that's still for the glory of God, mga kapatid. Bigyan ko lang kayo ng insight, no? Kasi kami, nila Pao, mga, kami, ang personality kasi namin, mga happy-go-lucky lang kaming mga Christians. Sapat na sa amin yung nagsisimba lang, nakaupo lang, nakikinig, nagpapalakpak dyan, lumuluhod tuwing altar call. Okay na sa amin yun. But, God has called us for a greater purpose, mga kapatid. Dati hindi ko kaya magsalita sa harapan. But, God has trained me. God has given me the wisdom. God has given me yung lakas ng loob para harapin kayo. And, ilang years ang tinagal nun? Mahigit 10 taon din. Inactive ako nung youth ako, mga kapatid. Wala akong ginagawa nung youth ako. Alam nila, mama at papa yan. Alam nila pa yan. Na nabuhay ako, long hair ako, mukha akong sanggano, tugtog-tugtog kami ng rock music, hindi ako naglilikod ng tapat sa Panginoon. Pero, kanya-kanya po tayo ng calling, mga kapatid. Kanya-kanya tayo ng timeline. Kanya-kanya. Hindi mo pwedeng ihalin tulad ang buhay mo sa akin. Hindi mo pwedeng ihalin tulad ang buhay mo kay Ninang Weng. Kanya-kanya tayo ng karanasan. Kanya-kanya tayo ng disenyo. Kanya-kanya ng plano sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, I'm very hopeful and I have faith na each and every one of us na nandito, tinawag kayo for a greater purpose. Na hindi lang tayo mag-i-stay dito sa lugar na ito. Na ang salita ng Diyos na pinanghahawakan natin ay lalawig pa, may kakalat natin sa ibang lugar. Lahat tayo may mga probinsya, no? Diba? Pwede natin yung i-share doon. Huwag natin limitahan yung kakayanan natin, mga kapatid. Kung hindi mo pa kaya ngayon, pag-pray mo sa Panginoon, Lord, baka niluluto mo pa ako. Baka hindi pa ready ang hain. Diba? Minsan kasi ganun eh. Minsan kahit anong pilit, ayaw talaga. Hindi pa angkop. Pero mga kapatid, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kasi, I can testify and I prophesy na may mga lalabas na mga tao ng Diyos dito. Sa church na ito, natatawagin ng ating Panginoong Diyos. Not just here, gagamitin kayo sa isang napakagandang plano ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating. Ay, mga kapatid, napakasarap pong maglingkod sa ating Panginoon. Paano tayo mag-grow bilang mga Kristiyano?
Ano sabi sa Acts 2:46-47? So, continuing daily with one accord in the temple. Sa ngayon na panahon natin, church. And breaking bread from house to house. Dapat talaga nag-evangelize tayo bahay sa bahay, no? Yun talaga yung purpose eh. And they ate food with gladness and simplicity of heart. Kaya nga mga kapatid, every last Sunday, meron tayong salo-salo. Na? Alam niyo kung bakit? Dahil sa pagsasalo-salo natin, doon tayo nakakapagkwentuhan. It's not just about Bible here. It's all about our life with Jesus. Diba? Kasi parang ang sarap marinig ng kwento ng kapatid natin na hindi natin napapakinggan. Diba, Sister Michelle? Lahat tayo may kwento. Diba? Hindi lang naman lagi kami ang nagsasalita dito. Lahat tayo, meron tayong testimony na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kahit yung mga bago natin. Meron din sila na naranasan na kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Sila Brother Abel, sila Brother. No? Lahat tayo, tinawag ng Panginoon Diyos. And then, mga kapatid, sa 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added the church daily those who were being saved. Grabe no? Kung masipag pala tayo, ano nakalagay dito? Daily sila. Daily. Daily, nagkakaroon ng bagong Christian. Sa atin, panapanahon lang, no? Na nagkakaroon ng mga bagong bisita. Pero noon, dahil sa kasipagan ng mga early Christians, daily nagkakaroon ng bagong naniniwala sa Panginoon. So sana yun yung maging goal natin, na Lord, gamitin mo akong kasangkapan na pag na-share ko yung buhay ko, magamit ako na kasangkapan na makilala ka nila. Na? Kasi minsan ang tao, allergic yan sa Word of God. Allergic sila. Ayaw nila niyan. Pag binasahan mo pa lang ng Romans 6:23, for all have sinned. Alam ko naman makasalanan naman ako. Diba? Allergic sila dyan, pero pag sinabihan mo yan, alam mo ba, bait ng Diyos sa buhay ko, no? Sa'yo din, mabait ng Panginoon. Naisip niya, ganito to. Kung weird mo naman, baliw ka ba? Hindi. Ako lamang ay naniniwala sa Panginoon. Simpleng bagay. Simpleng pag-share. And then after doon na natin i-insert ang Word of God. Pag-open na sila. Kasi nga, hayaan natin gumawa ang Panginoong Diyos muna. Huwag natin pangunahan ng Panginoon na, didiskarte na ako. Share ako sila. Magaling ako eh. No. Yung gagagalingan lagi sa Panginoon lang. No? Amen. And who provides us? Siyempre, Jesus. Lahat ng pangangailangan natin. And sabi din sa Ephesians 4:11-13, and He Himself gave some to the apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers. So mga kapatid, bilang body of Christ, binibigyan tayo ng training. Kaya sabi ko nga sa inyo ng mga last na turo ko, di ba? We are being trained here. Hindi mo pwedeng sabihin na excuse, Lord, hindi po ako marunong magsalita, hindi po ako marunong mag-explain. Kaya nga, nandito kami, nandito ang mga teacher nyo, nandito yung pastor natin, para tayo turuan. Kaya tayo tinuturuan para tayo matuto. At kapag tayo natuto, tayo na rin ang magtuturo. Galing, no? May purpose lahat ng bagay. Hindi lang yan ginagawa dahil gusto lang namin, dahil trip lang namin magsalita dito. Hindi po. May rason yan. Kaya tayo nandito, we are being trained para magampanan din natin yan. Alam niyo ba na ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Hindi lang ng bayan, maging ng ating Panginoon. Kabataan. Kasi, pagdating ng panahon, after 20 years, may mga mawawala na. Wala naman pong immortal na tao. Diba? Sarapin na natin yung katotohanan. Ang tao tumatanda, ang tao yumayao. Diba? Yung iba nating kapatid, iniwan na tayo. Diba? Pero nagpapatuloy ang church. Hindi po mawawala ang church. Mawala ka man dito, ang church ay magpapatuloy. Kaya, mga kabataan, this is a message to you. Extend na lang po ako 5 minutes. Hanggang alauna. Hindi, joke lang po. Kaya mga kabataan, this is a message to you na kayo ang sasalo ng gawain ito.
Kayo ang tatayo sa likod ng pulpitong ito. You are the future of this church. Mga kapatid. Kaya hanggang habang bata pa kayo, learn the basics. Kaya nga kayo tinuturuan ng mga Sunday school teachers nyo, di ba? Kaya nga tayo tinuturuan ng mga youth teachers natin, di ba? That's the training. And balang araw, makikita namin kayo dito na nagtuturo, nag-lead ng worship. Excited na ba kayo sa mga magaganap? Let's be visionaries, mga kapatid. Naniniwala ako na it is all part of God's plan. Kaya kayo nandito. Kasi hindi naman, pwede naman kayo magsimba sa ibang church eh. Bakit dito? Kayo po makakasagot niya ng Panginoon. Amen? And then sabi din po sa Acts 11:21-22, talo na tayo. God has called all Christians, kahit mga ordinary people. Acts 11:21-22. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. Then the news of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. So mga kapatid, hindi po limited sa mga kilalang tao lang yung paglilingkod. Kahit yung pinakapayak na member natin dito, they can still share the Word of God. Hindi yung sasabihin mo, gawain lang naman ni pastor yan gawain lang naman ng mga evangelist yan. Hindi po. Lahat tayo'y tinawag para tayo mag-share ng salita ng Diyos. Diba? Huwag po natin pigilan yung plano ng Diyos sa buhay natin. Yes, natatakot tayo, nahihiya tayo. Hingi tayo ng kapal ng mukha sa Diyos. Si Moses, mga kapatid, alalahanin niyo si Moses. Anong sabi niya sa Panginoon? Nung tinawag siya, na siya yung magiging spokesperson ng Diyos. Sabi ni Moses, Lord, hindi po ako magaling magsalita. Bulol po ako, buyoy po ako. Anong sabi ng Panginoon kay Moses? Ito si Aaron, isama mo. Siya ang magsasalita para sa iyo. Pero si Moses pa rin ang tinawag. Ganun po sa ating Panginoong Diyos. Kapag hindi mo kaya ang isang trabaho, magdadala ang Panginoong Diyos ng katulong mo. Ganun po yan. Kaya nga mahalaga po yung fellowship. Kasi hindi po natin kaya mag-isa. Kasi may mga Kristiyano, ang trip nila sa buhay, mag-aral na mag-aral mag-isa. Hindi po uubra yun. Kailangan mo ng kasama. Diba? Parang ano lang yan eh. Ang isang uling, kapag hiniwalay mo sa katungan, mamamatay yan agad. Diba? Pero pag binalik mo siya sa ulingan, magniningas at magniningas. Ganyan din tayo mga Kristiyano. Don't isolate yourself. Na kapag natisod ka sa kapatid mo, hindi na ako magsisimba dyan. Hindi ako binate. Mga ano yan, mga ano yan? Di nila ako friend. Kanino ko ba naglilingkod? Sa kanila? Sa Diyos. Pero syempre, pag pray mo rin sa Panginoon, baka naman hindi ka talaga dito. Diba? Baka sa ibang pasok ka pala nakalagay. Pero kung nandito ka na, ibig sabihin, dito ka nilagay ng Diyos. Diba? Manatili. Manatili. Ayaw ng Diyos kang hopper. Church hopper. Dito ako. May nakaaway ulit. Dito ulit ako. Ay, parang pangit yung doctrine ni Pastor. Dito ako. No. Huwag tayong mamili. Diba? Kung saan ka nilagay ng Panginoon Diyos, doon mo i-dedicate yung sarili mo. Tumubo ka ng maayos. Kung ano man yung mga nararamdaman mong mga kung ano-ano mong sama ng loob or ano, gawa ng kaaway yan. Para sirain ka. Para yanigin ka. Di ba? Papatalo ba kayo? Hindi, di ba? Kapit lang tayo sa Diyos. Sabi nga nila pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganyan din sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Pag tinawag tayo ng Diyos, pag gusto, ang dali-dali.
Uy, may gawain daw dun. Sige, free ako. Pero pag ayaw niyan, pag-isipan ko muna. Ayaw na lang sabihin na hindi eh. Pag-isipan ko muna, baka may gagawin kami noon. I-check ko muna schedule ko. Totoo? Amen. Pag sa Panginoong Diyos, dapat lagi tayo excited. Yes, oo! Available ako niyan. Kailan? Ha? May kita, pero mga Kristiyano kasi ngayon, gawain na naman. Dami na eh. Meron ng Sunday, meron pang Wednesday, meron pang Friday. Tapos Lunes, magkakagawain ulit. Ano ba yan? Diba? Wala nang pahinga. Minsan na nga lang makapahinga. Linggo ang pahinga ko eh. Mga kapatid, ang pahinga natin ng Panginoong Diyos. Amen. Di pwedeng mapagod kapag kay Jesus ang gawain. Tama. Pansin niyo ba mga kapatid, whole day ako lagi. Saturday, Sunday. Hindi ako lang example ha. Para sa Panginoon yun. Daw nag-reklamo. Kahit dalaway natin. Pero ginagamit ako po. Sabi nga nila, baka lumampas na ako sa langit. Hindi naman. Nag-iibon lang ako ng reward. Sana ganun din kayo. Na kung kayo tatawagin ng Panginoong Diyos, ready kayo. Willing kayo. I-sacrifice kahit anong oras pa yan. Kahit busy kayo, kahit may gagawin kayo, unahin nyo ang Panginoon at ang kanyang katwiran. Kasi yan lamang po yung sikreto ng mundo eh. Yan ang sikreto nating mga Kristiyano kung paano tayo i-bless ng Panginoon. Diba? And all these things shall be added unto you. Follow the blesser and not the blessing. Maniwala lang kayo sa Panginoong Diyos. And then, yan, last na po, patapos na tayo. Haba pala ng aral ko, ano? So mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Sa mga ginamit niyang mga apostol, kahit nung una pang panahon. No? Kung hindi nag-evangelize ang ating apostol Pablo, hindi makakarating ang word of God dito. Kung titingnan niyo yung influence ng Apostol Pablo, una nandun lang siya sa Israel. Kumalat hanggang sa Cyrene ba yun? Sa ibang parts ng Europe. Hanggang sa nakarating siya sa Roma, hanggang sa nakarating sa Spain, hanggang sa buong Europe, hanggang dumating sa Pilipinas, ang Word of God. Ang galing, no? Kasi kung hindi nagsipag yung mga apostol ng Panginoong Diyos, baka tayo, mga Pilipino, mga naniniwala kay Bathala. No? Sinasamba natin yung mga puno, yung mga bundok. Kasi ganun tayo, nature eh. Alam niyo ba yan, yung relihiyon ng mga Pilipino dati? Si Bathala ang Diyos ng mga Pilipino. Kaya nga, nandun na simula yung bahala na. Kasi Bathala, si Bathala na ang bahala. Gano'n. Parang in God we trust yun eh. Pero tayo mga Kristiyano, ang Diyos ang bahala sa atin. Si Jesus ang bahala. So mga kapatid, let's follow God's purpose and we should always do yung part natin as a body of Christ. Kung ikaw ay tinawag na paa, gampanan mo ang pagiging paa. Kung ikaw ay tinawag na kamay at ikaw mapagbigay, gampanan mo. Kung ikaw ay bibig, gampanan mo ang pagtuturo. Kung dila ka, sing for God. Kung ikaw ay tinawag mga kapatid na taga-upo, upuan mo ng gracefully. Huwag yung maupo ng parang tamad na tamad. Diba? Upuan mo lang makatutok. Ay, parang si Brad, ang ganda. Diba? Nandun talaga yung attention niya. Praise the Lord. So, kasi, mga kapatid, gestures pa lang natin nakikita na. Nakikita rin pag inaanto ka. Diba sabi nga ni Pastor dati, gusto niyang upuan yung walang sandalan. Para pag inantok, hulog! Diba? Kasi walang sandalan eh. Pero I'm proud sa ating mga kapatid dahil tayo, nakinig tayo sa Panginoong Diyos. And the Lord God is also proud of us. And
Ngayon mga kapatid, let's show God yung ating pagpapakumbaba kasi darating na tayo sa altar call. Bigyan ko lang kayo ng konting intro sa altar call na baka kasi hindi nyo alam yung altar call eh. Yung altar call mga kapatid, dito natin kakausapin yung ating Panginoong Diyos. Kasi ngayong preaching, ang kumakausap sa atin ng Panginoong Diyos. And sa altar call, ito yung tugon natin. Kaya minsan nagtataka kayo, bakit lumuluhod? Yung mga bata na, bakit lumuluhod sila pag altar call? We are showing our pagpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang lahat po ng tuhod ay luluhod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Wala pong excuse. Ang lahat ng labi ay magsasabi, how great is our God. So mga kapatid, I am inviting everyone na tayo po magpasiyasat sa ating Panginoon. Lord, ano ba talagang purpose ko sa buhay ko dito? Panginoon, tulungan mo po ako, nahihirapan po ako. Marami po akong dinadalang problema. Bigay mo sa Panginoon yan. At tutulungan ka niya. Kung masama pakiramdam mo, Lord, hindi po maganda yung pakiramdam ko, I am praying for your healing. And the altar is open, mga kapatid. Let's show our humility, our faith, our obedience sa ating Panginoon Diyos. So, mga kapatid, makakatayo na po tayo lahat. Let us glorify God on our actions, mga kapatid. He is